Bago tayo magsimula, shoutout muna para sa ating mga kaninuno member na nag-renew ng kanilang badge. Shoutout para kay Lorena A, Pretty Mamshi, Ginas Venom, Shadow Fighter, at Dio Boyo. Maraming salamat mga kaninuno sa walang sawang pagsuporta. Para naman sa mga gustong magpa-member, click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe. Yun lamang. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Rudy. Nangyari ito sa lugar ng Mindanao. Ako nga pala si Rudy, apo ni Lolo Osmeng. Si Lolo Osmeng na kilala sa buong lugar namin dahil sa pagiging malakas, masipag, at matulunging tao. Kaya naman, maraming tao ang lumalapit sa kanya dahil sa kabutihan niyang taglay. Matatagpuan ang bahay namin ni Lolo Osmeng sa gitna ng palayan. Doon na ako tumira sa lugar niya kasi maagang pumanaw ang kanyang asawa. Habang yung mga magulang ko naman nasa malayong baryo. Isang buong araw na biyahe ang kailangan para makapunta doon. Ang pakiusap nila sa akin, samahan na lang si Lolo sa palayan. Ayaw kasing iwan ni Lolo Osmeng yung buong lugar. Ang dahilan niya, dahil doon niya matagal na nakasama ang kanyang mahal na asawa. At yung lugar na lang na yon ang nagsisilbing alaala. Hindi naman ako tumanggi sa pakiusap ng mga magulang ko. Kasi paborito ko din kasama itong si Lolo Osmeng. Sobrang bait niya kasi. Spoiled nga ako kapag kasama ko siya. Yung tipong kapag meron akong gustong kainin, yon ang ihahain niya. At palagi niya rin akong nilulutuan ng paborito kong merienda. Ang karyoka. Matamis na bilog na kanin. Napakasarap nun. Paano ba naman kasi? Yung malagkit na kanin ni Lolo Osmeng ay mula sa palayan namin. Kaya naman sariwang-sariwa kapag gumagawa siya nun. Hindi din ako masyadong inuutusan ni Lolo Osmeng sa palayan. Kagaya nga ng sinabi ko, napakasipag at malakas ang tao na yon. Yung buong palayan namin, siya lang ang kumikilos. Magmula sa pag-aararo, pagtatanim, at paggapas ng palay. Maraming tao ang namamangha sa kanya kasi talo niya pa kung magtrabaho kung ikukumpara siya sa mga binata sa lugar. Paminsan pa ngang tumulong si Lolo Osmeng sa ibang palayan. Lahat ng kasama niya pagod na. Pero si Lolo Osmeng nagsisimula pa lang. Kumbaga, nagpapainit pa lang sa pagtatrabaho.
Ang buong akala ko noon, normal lang ang lakas ni Lolo Osmeng. Akala ko, dahil lang sa masipag siya, kaya malakas ang kanyang pangangatawan. Hanggang sa dumating ang isang araw. Araw ng gapasan sa palayan namin. Kagaya ng dating gawe ni Lolo Osmeng, hindi siya nagpapatulong gumapas. Dahil kahit mag-isa lang siya, kaya niyang tapusin ng isang buong araw yung gapas. Ang problema nga lang nung araw na yon, merong mga dayo sa lugar. Umagang-umaga, silang 5 nakainom na. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ni Lolo Osmeng, lumapit yung 5 sa kanya. Nangungulit ito. Natutulungan si Lolo sa paggapas ng palay. Pero ang kapalit nun, magbibigay si Lolo ng pambili nila ng alak. Bagay na ayaw ni Lolo Osmeng. Yun kasi ang kinamatay ng asawa niya. Ang madalas at malakas na pag-inom ng alak. Nung una, hindi ko masyadong pinapansin yung mga lasing. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas yung boses nila. Na tila ba naghahamon na ng away. Kalmado naman silang hinarap ni Lolo Osmeng. Ay, pasensya na kayo mga kaibigan. Hindi talaga pwede na pera ang ibibigay ko sa inyo. Wala pa rin kasi akong pera. Kung gusto nyo, ipagluluto ko na lang kayo ng makakain. O bibigyan ko kayo ng magagapas nating palay. Ang kulit mo naman. Pera nga ang gusto namin. Kasi bibili kami ng alak. Siguro, akala mo, mahina kami, no? Kasi lasing kami eh. Eh kung gulpin ka kaya namin, nang makita mo yung hinahanap mo, ang tanda-tanda mo na, ang yabang mo pa. Hindi naman sa ganon, kaibigan. Hindi ako nagyayabang. Pasensya ka na kung ganon ang naramdaman mo. Pero wala talaga akong maibibigay. Ang mungkahi ko, umuwi muna kayo at magpahinga. Matulog na muna kayo mga kaibigan. Alam mo, matanda kang walang pinagkatandaan, no? Kulit-kulit mo. Bibigwasan kita nang makita mo kung gaano kami kalakas. Sige mga tol, hawakan nyo yan. Gulpi natin. Mayabang eh. Nang marinig ko yon, patakbo sana akong lalapit para tulungan si Lolo Osmeng. Pero napatigil ako kasi nakangiti lang siya habang papalapit yung mga lasing. Walang bahid ng kaba sa mukha niya. Ang lalaki ng katawan nung uupak sa kanya. Maniwala man kayo sa hindi, ang gaan ng pagkilos ni Lolo Osmeng. Kahit 5 pa sila, hindi nila mahawakan si Lolo. Paikot-ikot lang naman si Lolo doon sa pwesto niya. Para siyang sumasayaw at sumasabay sa hangin. Oh, tignan nyo na. Akala ko ba gagapas kayo ng palay? Hindi nyo nga ako mahuli. Andito lang naman ako sa pwesto ko. Ang babagal nyo eh. Ang kukupad nyo kung kumilos.
Aba, pasalamat ka. Medyo lasing ako. Sige mga pre, bilisan pa natin. Hulihin yung matandang yan. Ganun pa rin ang nangyari sa kanila. Iniilagan lang sila ni Lolo Osming at pinagtatawanan pa. Miski ako, natawa na lang kasi isa-isang itinulak yon ni Lolo doon sa may bandang putikan. Unang tumama yung mukha nila sa putik. Buong katawan at mukha nila nabalot ng dumi. Ay, hindi nyo naman sinabi sa akin na gusto nyo palang magpahinga dyan. O sige, matulog muna kayo dyan sa putek. Mamaya, magtatabi kayo ng alaga kong kalabaw. Gumapang papaalis sa putek yung mga lasing. At paulit-ulit na dinuro si Lolo Osming. Aswang kang matanda ka. Hindi ka normal na tao. Hindi pa tayo tapos. Babalik kami dito. Magsasama kami nung kayang lumaban sa mga aswang. Mag-intay ka lang, matanda ka. Babalik kami. Ganun ba? O sige, mag-iingat kayo ha. Aantayin ko ang pagbabalik ninyo. Paalam! Kaagad naman akong lumapit kay Lolo. Pagkaalis nung 5. Lolo! Grabe! Paano niyo po nagawa yun? Pinaglaruan niyo lang po yung mga lasing Ang lalaking tao po nun. Tapos 5 pa? Paano niyo po nagawa yun, Lolo? Turo niyo po sa akin. Ano? Nagawa ang ano? Wala naman akong ginagawa Umilag lang ako. Tapos, tinulak ko lang sila. Ganun lang po. Hindi po Parang singgaan ka po ng hangin. Hindi ka po natatamaan. May kapangyarihan ka po ba? San mo po nakuha yan? Sa kakakain ng bigas? Ano? Ay, nakong batang to. Anong kakakain ng bigas? Komedyante ka ba? Ay, nako. Di bale. Sa tamang panahon, apo. Ituturo ko sa'yo. Sige na. Bumalik ka na doon sa tambayan mo. Marami pang gagawin ng lolo. Mamaya, ipagluluto kita ng paborito mong karyoka. Magdamag lang akong tumambay doon sa gawang duyan ni Lolo Osming. Yun kasi ang paborito kong lugar. Presko kasi. At nasa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ilang oras ang lumipas. Pagsapit ng hapon, maniwala man kayo sa hindi, natapos na kaagad ni Lolo ang gapas. Napakabilis nun kung ikukumpara sa normal na paggapas. Tatagal yon ng 2 o 3 araw, kahit 5 pa ang magtulong-tulong sa paggapas. Pero itong si Lolo Osming, 1 buong araw niya lang ginawa. Medyo napatigil pa nga siya kasi merong mga nanggulong lasing. Lalapit na dapat ako kay Lolo pero napatigil ako kasi bigla siyang lumuhod sa gitna ng palayan. Saksing buhay ako doon. Kitang-kita ng 2 mga mata ko. Gamit ang 2 kamay ni Lolo, dumakot siya ng lupa. Inilapit niya yon sa kanyang bibig. Tapos, bumubulong siya.
Sa hindi ko namang malamang dahilan, nasisilaw ako kay Lolo Osmeng. Nagliliwanag siya ng mga oras na yon. Saglit kong inalis yung tingin ko sa kanya. Halos ilang segundo lang yun. Pero bigla na lang siyang dumating sa harapan ko. Apo, ano bang ginagawa mo dyan? Bakit ka nakatingin sa lupa? Ay, nakatapak ka ba ng tae? Hugasan mo na yan. Huwag mo nang tignan. Mamaya kainin mo pa yan. Gutom ka na siguro, ano? Kawawa naman ang apo ko. Ipagluluto na kita ng karyoka. Halika, pasok na tayo sa loob ng bahay. Hindi na ako nakapagsalita ng mga oras na yon. Takang-taka ako kung paano siya nakapunta sa harapan ko. Matapos namang magluto ni Lolo, ibinalik ko yung kwentuhan tungkol doon sa nangyari sa mga lasing. Lolo, hindi po ba kayo natatakot sa sinabi nung lasing? Babalik daw po sila. Mamaya, kung ano pong gawin nun. Hayaan mo lang sila, apo. Bumalik sila kung babalik sila. Wala namang problema doon. Malay mo, matino na ang isip nila pagbalik nila dito. Masyado kasi silang lulong sa alak, kaya hindi nakakapag-isip ng maayos. Pero, ano naman pong gagawin mo, Lolo, kung sakaling bumalik sila? Magsabi na po tayo sa barangay para mabigyan po tayo ng proteksyon. Di ganun pa din. Kung ano lang yung ginawa ko kanina. Uulitin ko lang. Pero Lolo, aswang po ba kayo? Kasi, kakaiba po talaga yung ginawa niyo po eh. Tapos kanina, nakita kita. Lumuhod ka dun sa lupa. Tapos parang may liwanag. Ang layo niyo po kaya sa akin nun. Tas bigla na lang kayong sumulpot sa harapan ko. Hala, baka aswang ka nga po, Lolo, ano? Di kung aswang ako, aswang ka din. Apo kita eh. Lolo naman eh. Paano niyo po ba kasi talaga nagawa yun? Ituro niyo na po sa akin. Para po pagbalik ng mga lasing, matutulungan ko po kayo. Susuntukin ko yun. Ganyan o. Yan. Kaliwa, kanan, tulak. Sa tamang panahon nga, apo. Ituturo ko naman sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sa'yo din naman mapupunta yon. Ang alin po, Lolo? Ang alin po ang mapupunta sa akin? Ano pa? Di ang lupa. Lupa. Ano pong gagawin ko sa lupa? Ito pong buong palayan? Ang sabi ko po, ituro niyo po sa akin kung paano makipaglaban. Hindi po kung paano magtanim. Ay, nako talaga, paborito kong apo. Balang araw, maiintindihan mo din kung ano ang ibig kong sabihin. Pero, sige na nga, halika. Meron akong ipapakita sa'yo. Ipapakita ko sa'yo ang dahilan kung bakit malakas, mabilis, ang pangangatawan ni Lolo. Relax lang tayo mga kaninuno. Upload ko din kaagad ang susunod na parte ng istorya. Simpleng tanong para sa video na ito. Kita naman sa title na mutya ang kapangyarihan ni Lolo Osmeng.
Pero, anong klaseng mutya kaya yun? Makikita ang sagot sa istorya kung nakinig ka ng maigi. Comment lang ng comment ng kasagutan mga kaninuno para ma-feature kagaya ng top 3 na comments na ito. Shoutout para kay Rosalie Aclao, Ma Cecilia Tiongson, at syempre, kay Pretty Momshi na isa sa mga admins ko. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga kaninuno. Dagdag shoutout ko na din para sa top 3 na pinakaunang nag-comment sa upload natin. Shoutout para kay Edward Orial, Michelle Cedron, at Shello Yummy. Maraming salamat mga kaninuno. Bukas, a-upload natin ng 6 p.m. ang susunod na episode. Kaya, abang-abang mga kaninuno. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe kung nagustuhan ninyo ang ating kwento. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arogante. Hanggang sa muli. Bye!